Tayo po'y manalangin. Panginoong Ama, salamat po sa iyong dakilang pag-ibig sa buong sangkatauhan. Salamat po sa dakila na sakripisyo ng pag-ibig ng Panginoong Yesus para sa bawat isang nilalang. Kaya nga, nandito kami na nag-i-enjoy sa biyaya ng kaligtasan with the gift of repentance and salvation and deliverance and life eternal, buhay na magpasawalang hanggan na kaloob mo sa amin na masaklagitan ng ginawa ng Panginoong Yesus na sakripisyo para sa bawat lahat ng tao mananampalataya sa Kanyang ginawa. Panginoong Ama, salamat po as we welcome the Holy Spirit. Samantalang ang pangako ng Panginoong Yesus na kung may 2 o 3 na nagkakatipon sa Kanyang pangalan, the great I am, all that we desire in life, all that we need is with us. Kaya nga po narito kami na kami nasisiyahan. Naroroon ang aming ganap na kaligayahan. Naroroon ang aming pagdiriwang sa biyaya na patuloy mong ipinapahayag at ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong buhay na salita na aming pagninilay-nilayan. Ito po'y kalakasan sa aming espiritual na buhay at magagamit namin sa patuloy na paglilingkod sa iyo sa gabay ng banal na Espiritu by the anointing of the Holy Spirit and with boldness in our hearts that we will be able to do and live according to your plan and purpose for the lives of every one of us. Panginoon, maluwalhati ka nga po sa aming kalagitnaan, samantalang binubukas namin ang aming puso upang ang iyong salita ay aming matanggap at maging kalakasan sa aming espiritual na pamumuhay. May you be glorified in the midst of us, Father, as we continue to bow down our hearts and our spirit are open to receive every blessing that you have already provided unto us. As we remain in your presence, we dwell in the secret place of the Most High God and abide under the shadow of your wings. Panginoon, salamat po sa ginagawa mo at gagawin pa sa aming mga buhay. Sa iyo po, Ama, ang lahat ng kapurihan at pasasalamat at luwalhati sa pangalan ng Panginoong Yesus, ito po ang aming panalangin. Amen! Amen! Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po na narito tayo, na tayo ginabayan ng banal na Espiritu na magkatipon-tipon sa Kanyang presensya at tanggapin natin ang Kanyang mga pagpapala na inihanda niya para sa bawat isa sa atin ngayong umaga. Ang ating pong papag-aralan ay kaugnay sa ating tema for the year 2025 going to year 2026. Kalahating taon na po tayo. Salamat po na patuloy tayo nagkikita-kita sa ating mga magagandang mukha at masasayang pamumuhay. Totoo po that the darkness covers the earth and thick darkness over the people. Ako po ay doon po sa aming grupo sa Iloilo, kami po ay inutusan kasi 5 taon na po kami nagsasama-sama na kami ay lumabas ng aming tahanan at magbigay ng pagkain sa 5 pulubi. At noong May 20 po, ginawa namin ito. At isa pong napakaligayang panahon na tayo ay makipag-usap sa mga tao hindi pinapansin ng lipunan. Lalo tigit, kung bibigyan natin sila ng pansin at ipapanalangin at bibigyan ng pagpapala, napakalaking kaligayahan po ang kanilang nadarama
At ganun din po naman sa nagbibigay at nananalangin, ay meron din kaligayahan na dadarama. Doon po sa bayan sa Novaliches, kami po ay nakipag-usap, nagbigay ng tinapay at mangga sa 50 noong May 20. Kakaiba po ang nararamdaman natin kung tayo nagbibigay ng pag-ibig ng Diyos sa mga taong wala ng pag-asa sa buhay at wala ng kumakalina sa kanila. Tunay na po na the darkness covers the earth. Pero hindi po tayo babayaan ng Diyos sa kanyang kaparaanan. Ako po'y nagbiyahe ng 8 oras papunta sa Quezon Province ng Monday. At sa aking pong paglalakbay ay nakita ko ang tunay na katatayuan ng ating kapaligiran. Totoo po na the darkness, ang kadiliman ay pumapalo sa mga lugar. Meron po ako doong ipananalangin na bakla. Hindi ko lang alam bakla siya, pero umiinom siya ng inumin ng tunay na lalaki. Nagpakalasing po siya ng araw na yon. At dahil siya ay bangag, mataas po yung kanilang pinag-inuman. Nagpagulong-gulong po sa hagdanan. Hanggang halos patay nang bumagsak sa ibaba. At nalaman ko po ang istorya, nadala daw po sa hospital at napag-alaman ng doktor na may dugo na nabubuo sa kanyang utak. At dahil wala namang pong pera at wala nang kamag-anak, naghihintay na lamang kung ano magaganap sa kanyang buhay. Ipinatawag ko po at ipinanalangin. Una ay pinaunawa ko sa kanya na ang nilalang ng Diyos ay lalaki at babae. Wala nang iba. At naunawaan po niya ito at ipinanalangin ko ang kanyang kalalagayan. Ano man po ang kanyang kahinatnan sa mga darating na araw, ang kasiguruhan ay nadala siya sa kaharian ng Diyos at siya tumanggap sa Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tunay nga pong napakarami ng kailangan ng tao sa mundo. Katulad ng kadiliman. Doon po sa pinuntahan ko, dahil ang kapatid ko pong 88 years old na nag-birthday, ay halos nag-iisa sa buhay. So wala siyang ginagawa, kundi pagising ay magbubukas ng TV. Ano po ang makikita sa TV? Unang hirit. Lahat po ng aksidente, lahat po ng problema. At doon ko po nakita na kung gaano ka-dilim na ng mundo. Ngunit hindi po tayo pababayaan ng Diyos sa kanyang kadiliman. Tunay nga po ang kanyang pangako na ang Panginoon ay magbibigay, magpapahayag, magpapadama, magpapakita ng kanyang kaluwalhatian. Dahil hindi po tayo babayaan ng Panginoon sa kanyang kalalagayan. Alam na natin, hindi na po natin iisa-isahin na nangyayari. Kahit dito na lang po sa buong Pilipinas at madudurog ang ating puso kung ating maririnig at makikita ang lahat na nagaganap sa ating kapaligiran na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Pero hindi po tayo iniwan ng Panginoon sa kanyang kalalagayan. Ang kanyang pangako ay ipapahayag niya ang kanyang kaluwalhatian. At ito po ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Ang ating pong pag-aaralan ay makita natin ang kaluwalhatian ng Diyos at madama natin sa gitna ng mga paghihirap. Kailangan lamang po ay makita natin, alam natin, bago natin makita ang kaluwalhatian ng Diyos, makita natin muna ang tunay na kalalagayan sa
sa ating kapaligiran. Hindi po tayo katulad ng pelikan, yung malaking ibon na mahaba ang lieg, na itinatago niya ay ostrich. Tinatago niya ang kanyang mata sa he buried his head on the ground. Nililibing niya yung kanyang ulo doon sa lupa para hindi niya makita kung ano ang nagaganap sa kanyang kapaligiran. Huwag po tayong ganun. Ibukas po natin ang ating mga mata at maunawaan natin ano nga ba ang tunay na nagaganap sa ating kapaligiran. At upang sa lahat ng ating makikita, ay hindi lamang tayo makadarama ng awa sa nakikita nating kalagayan ng mundo. But we must have a creative attitude. Sa nakikita po nating kalagayan ng mundo, tayo po ay mananalangin at tayo po ay hahanap ng katugunan. Dahil tayo po ay nilalang ng Diyos sa mga pag-aaral natin sa nagdaang mga linggo. Tayo po ay pinusog na ng Panginoon. Tayo po ay pinagpala na ng Panginoon. Tayo po ay ginagabayan ng banal na Espiritu upang ano nga ng kailangan sa mundong ito ay naipagkaloob na niya sa atin. Nasa atin na po, tayo po ang bodega na kailangan natin ilabas at ipagkaloob. Ano yung biyaya na pinagkaloob na sa atin ng Panginoon na kaya natin i-share sa iba upang sa kanilang buhay ay magkaroon naman ng pag-asa, magkaroon naman ng kaliwanagan at katulad natin ay makita natin ang kawalhatian ng Diyos na siyang naghahari, na siyang gumagabay at siyang laganap sa ating kapaligiran. We must have a creative attitude na makikita natin ano ang solusyon sa pangyayaring ito o sa buhay ng kapatid natin ito. At tayo magiging kasangkapan ng Panginoon upang maganap sa buhay ng mga tao ang dapat maganap ayon sa kanyang kalooban. Sa pag-aaralan po natin ay mula sa Romans 8. Sisimulan ko po sa 18 hanggang sa 23 po natin ito pag ninilay-nilayan at uunti-unti natin. Romans 8 mula sa 18 hanggang 25. Kayo na pong bumasa. Tagalog po itong babasahin ko. Para sa akin, ang pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipapahayag sa ating balang araw. Amen. Totoo po na may kapighatian. Totoo po na may kahirapan na dapat nating tingnan at tanggapin. Ngunit ang ipinagpapahayag sa atin ng salita ng Diyos ito ay sumandalian lamang ng mga pagtitiis. Kasalukuyan, kahit po ang Yolanda, that the strongest storm that happened in the Philippines, ilang minuto lang po yun, 10 minuto lang. Tingnan po natin na nagaganap sa ating buhay, sa ating sambayan, sa ating pamilya. Ano man po yung nagaganap na yan, hindi po yan permanente. Ito po ay sandali ang pagtitiis. Sapagkat magagawa natin na magtiis at tumanggap ng kasagutan samantalang tayo nakatingin, nakatuon ang ating pag-asa, ang ating pananampalataya sa Diyos na nagsasabing ang pagtitiis natin ngayon hindi yan mayahambing sa kaluwalhatian na inihanda na ng Diyos sa atin. So, point number 1, hindi
hindi po tayo nakatuon ang ating puso, ang ating kaisipan, ng ating buhay sa pagtitiis sa kasalukuyang nagaganap, ang ating pong attention ng ating heart and ating mind is for the glory of God that is over us. Hallelujah! Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Siya po ang Diyos na nangako. Siya si Emmanuel. Diyos na laging sumasama sa atin sa lahat ng panahon. Bagamat tayo po'y dumaraan ng pagtitiis, hindi po yan permanente. Ang permanente po is the glory of God that hovers in every one of us, in every circumstance of our lives. Because napagtagumpayan na po ng Panginoon Yesus ang buong mundo. At yun ang tingnan natin. And we have to have a way, a creative attitude wherein we could help other people in the midst of their darkened world. Katulad po ng nasumpungan namin na pulubi, dalaga po siya, pero siya po ay pipili at bingin. At nang lapitan po namin at kumustahin ko at ipag-pray, siya po ay umiyak. Crying is a release of an emotion na matagal na niyang kinikimkim sa kanyang buhay. At nung isang araw po, pinuntahan ko siya, hinanap, wala na po siya doon sa kanyang pwesto. Hallelujah! Sabi ko, Panginoon, nakapunta na siya sa isang lugar na siya ay safe and she is protected. Ganun po, meron po tayong magagawa sa gitna ng mga kahirapan na dinaranas ng mundo. We have the glory of God that shines over us. Bagamat ang kadiliman, ang kahirapan, ang kakulangan ng mga tao ay nandyan sa kapaligiran. But we have the sufficiency. We have Jehovah Jireh who provide for all our needs. Amen. At madadala po natin sa kanila ang kalwalhatian ng Diyos na siyang pangako para sa bawat isa. Kailangan lamang po tayo mismo ang magpakatatag at maunawaan natin ano nga ba yung nasa atin na upang yung kalayaan, yung kaligayahan, yung kasiyahan na ating natanggap na sa Panginoon ay maipagkaloob naman natin sa iba. Marami pong tao sa nakausap namin mga sa aking paglalakbay. Ang kanila pong tingin, itong lupa na ating tinatapakan o pinamamahayan, na this ground is filled with dead bodies. Totoo po yan. Yung mga basura, yun ang ibinabaon sa lupa. Kahit buo ay patay na tao ibinabaon sa lupa. But we have to have a new attitude in looking at the ground. Napag-aralan na po natin ito. Tingnan natin na ang lupa na ating tinatapakan, which is the second source of energy, it is a womb. Ang tingin ng iba, it is a tomb, libingan. Libingan na lahat ng patay, tapunan na lahat ng basura. Yun ang tingin nila dito sa lupa. But as Christians, and God has opened our spiritual eyes in every way, tingnan po natin na ang mundo na ating ginagalawan is a womb, bahay bata. And from this earth will rise a new life. Kung ito po ang ating pananaw, yung pong bagong buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon sa pagitan ng sakripisyong ginanap ng Panginoong Jesucristo, makikita natin at maipapahayag natin sa mga tao naroon sa kadiliman na may pag-asa, may bagong buhay. Tingnan na lang natin ang lupa,
Jesus sa pagitan ng kanyang pag-ibig at kapatawaran inihandog niya sa atin. Marami po sa ating kapaligiran ang nabubuhay na wala ng pag-asa. Pero yung pag-asa at buhay na binago ng Panginoon sa ating buhay ay maipapahayag po natin sa kanila. At samantalang nabago ng ating kaisipan at nabago ng ating mga pananaw sa ating kapaligiran, ito rin po ang ating maipapahayag sa mga tao na nasa ating kapaligiran na nawawala na ng pag-asa at nananatili sila sa kadiliman samantalang may pangako ang Diyos na may kaluwalhatian na Kanya nang ipinagkaloob sa atin sa magitan ng sakripisyo ng Panginoong Yesus sa krus sa Kalbaryo. Kailangan po ay tingnan natin kung paano ang Panginoong ay gumagabay sa atin sa lahat ng araw ng ating buhay. At tayo po ay magkaroon ng kasiyahan at kaligayahan na ito'y ating tamasahin ng may pagpapasalamat sa Diyos. Sa pangalawang Korinto 4:17 po ay ganito ang pangako ng Panginoon sa atin. Ang bahagya at panandaliang kapigatiang dinaranas natin ngayon ay magbubunga ng kagalakan walang hanggan at walang katulad. Hallelujah! Yung pong pagbiyahe ko sa papuntang Quezon Province sa Cagayan, 8 oras po yun. Umabot pa ng 10 dahil sa traffic. Iyon po ay napakalaking sakripisyo kung aking pag-iisipan. Hindi po ako babiyahe sa bus ng ganong katagal. Pero sa pagkaunawa ko po na ang konting panahon ng pagtitiis ay magbubunga ng kagalakan walang hanggan at walang katulad. Kung ako po ay mag-i-enjoy lang sa loob ng bahay at kakain ng aking paboritong pagkain at matutulog, masarap na buhay. Di po ba? Pero kung aking pong iisipin na kung ako'y babiyahe at ako'y pupunta, lalabas ng bahay at pupunta sa ibang lugar, may makakausap akong ibang tao na sa pagitan ng aking buhay ay makapagpapatotoo ako at ano yung kaligayahan at kaligtasan na ipinagkaloob sa akin ng Diyos ay maibabahagi ko rin sa kanila. So I am making myself multiplied. Yung biyaya na natanggap ko mula sa Panginoong Yesus sa Kanyang ginanap sa krus sa Kalbaryo ay maipapahayag ko din sa iba. At magbabago din ang kanilang buhay at magbabago ang kanilang paningin, pananaw at maging sa kanilang sambahayan ay madadala ito at magiging kapaki-pakinabang. Tandaan lang po natin na ang paghihirap at pagtitiis natin ngayon ay sumandali lamang na hindi po maihahalin tulad sa kaligayahan at kasiyahan at buhay na walang hanggan na ating maibabahagi sa iba that will live forever and ever with us in eternity in heaven. Hallelujah! Napag-aralan na po natin, hindi po tayo titingin sa pagtitiis, kundi titingnan po natin na samantalang ang buhay natin dito sa mundo ay malakas pa. We have to share every blessing that God has given us while here on earth. Sabi nga po ng Panginoon Yesus, gagawin niya mga bagay na pinagagawa sa Kanya ng Ama samantalang may araw pa. Dahil pagkatapos ng gabi, hindi na po tayo makakagawa. Habang tayo may lakas pa, yung pag-ibig ng Diyos, yung pagpapala ng Diyos, yung kaligayahan na pinagkaloob ng Diyos sa atin,
ay ating ipamahagi sa iba dahil ito ay magiging kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Hallelujah! Ito po'y nadarama natin, ito po'y nasa atin na. Kailangan lamang po ay pamahagi natin sa iba na naroon pa rin, na nasa kadiliman, samantalang ang kaluwalhatian ng Diyos ay pinagkaloob na niya sa atin, i-share naman po natin sa iba. Amen! Amen po ba? Konting pagtitiis, pero ang katugunan, ang bunga ay kagalakan walang hanggan at walang katulad. Gagawin po natin ito dahil konting pagtitiis ay nangangahulugan ng kagalakang walang katulad. Upang ito ay ating maipahayag naman sa iba. Sa unang Pedro 1:7. 1 Peter 1 from verse 6 to 7 ay aking pong babasahin ganito. Ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Kung meron man po tayong pagtitiis, kung meron man po tayong hirap na daranasin, ito po'y sumandalian lamang. Sumandalian lamang na pagtitiis. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinadadaan sa apoy upang malaman kung ito'y dalisay. Ganon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa sa ginto, ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, at pararangalan sa araw ng pagmamahayag si Kristo Jesus. Yung ating mong konting pagtitiis at sumandali ang mga paghihirap, ito po'y bahagi ng pag-purify sa atin, pagdadalisay sa ating buhay, upang pagdating ng panahon na tayo'y nanatili at sumunod sa kalooban ng Diyos, na ang kaluwalhatian na ating nadarama ay ating namang ipadama sa iba. Kung meron man po tayong kahirapan o pagtitiis na pagdaraanan, ito po'y katulad ng pagbibigay, pinapadaan tayo sa konting hirap upang maunawaan natin na tunay nga ng ating pag-ibig sa Diyos ay dalisay. We have to go through purifying process katulad po ng ginto. Ang ginto po ay hanggang dito lamang sa lupa mapakikinabangan. Pero yung ating pananampalataya at pag-ibig natin sa Diyos at pag-ibig natin sa ating kapwa ay pinapadalisay din. Ngunit ang tandaan po natin, ang konting pagtitiis at panandaliang mga kahirapan na ating nadaraanan, hindi po ito may hambing sa kaluwalhatian na inihanda ng Diyos sa atin pagharap natin sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Yung pong ating the price of all these temporary sufferings that we are having now cannot be compared to the glory when we see Jesus face to face and Jesus with the Father says, "Welcome, faithful servant, enter into the King's kingdom." Hallelujah! Yung po ang titignan natin, yung kalwalhatiang inihanda ng Panginoong Ama para sa atin, na tayo'y Kanyang tatanggapin.
sa kanyang kaharian magpasawalang hanggan. Hallelujah! Ang ating po pinag-aaralan dito, ano man po yung kahirapan na ating pinaranas ngayon, ano man po yung nakikita natin mga pagtitiis, meron na pong inihandang kasagutan ang Panginoon. At sa ating pong patuloy na paglilingkod na may katapatan, may pananampalataya, hindi po maiambing ang ating mga pagtitiis sa kalwalhatian na tayo'y makita natin ang Panginoon face to face. At sinasabi niya na ang ating graduation, hallelujah! May graduation po ang mga mananampalataya. Kaya ito po ay isang hamon sa bawat isa ngayon na nakikinig. Salamat po na narito tayo ngayon sa sambahan. We dwell in the secret place of the Most High God. Narito po tayo at wala pong gawa ng kaaway na makaaantig sa atin. Pero bakit po tingin ko lang? Di po ba may Merkules? Hindi po ba may Biyernes? Ano yung ating nadarama sa presensya ng Diyos ng Sunday? All our worries and all our hardships in life vanish when we praise God and hear His Word tuwing Sunday. Bakit hindi natin ito tanggapin tuwing Wednesday at tuwing Friday din? This is a challenge for every one of us. That what we desire to do on Sunday, we can do it on Wednesday and Friday as well. Amen po ba? Amen. Mahina po ang amen. 1 John 3:2-3. Mga minamahal, mga anak tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagdating ng Panginoong Yesus, tayo ay magiging katulad niya sapagkat makikita natin siya kung sino siya talaga. Kaya na sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. Tayo po ay pinagkalooban na ng karapatan. God has given us the power, the authority, and the privilege to be called the children of the Most High God. At ito po ay malaking biyaya na ating natanggap sa ating pananampalataya sa ginanap ng Panginoong Yesus sa krus sa Kalbaryo. Ngunit alam natin sa pagdating ng Panginoong Yesus, tayo'y magiging katulad niya. Hallelujah! Ano man po ang kapansanan natin sa ating buhay? Ano man po ang inireklamo natin sa ating buhay ngayon? Yan po ay mapapalitan. And when we see Jesus face to face, makikita ng Panginoong Jesus siya na siyang nabubuhay sa ating buhay. We will see Jesus face to face and we will be like Him. Ito po ang naisin na naman sa ating pamumuhay dito sa lupa. Samantalang tayo patuloy na nag-aaral ng Kanyang salita, patuloy tayo nagpapabago sa Kanya. Because there will time of graduation, there will time of homecoming, when we will see Jesus face to face, and God will see us as He is in our life. Hallelujah! Ito po ang naisin ng Panginoon sa ating buhay. Are we letting
renewed to be like Christ day after day. Habang tayo po'y naririto sa lupa, tayo po'y hinuhulma, hinuhugis. God is creating us in every circumstance of our lives as we continue in faith and in doing His will and purpose for us in this life. We are being transformed from glory to glory until we come up to the full stature of the Lord Jesus Christ. Amen! Hallelujah! Ito po ang naisin ng Panginoon sa atin. Kaya nga tayo po'y binibigyan ng kanyang kalwalhatian. And with this glory that hovers upon us, we are being changed from glory to glory until the time that we will see Jesus face to face and He will see us as He is. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ito po ang layunin ng Panginoon sa ating buhay, na tayo'y maging katulad niya. Huwag po tayong mag-desire na tayo maging katulad ng sino pa mang artista. Mga artista po ngayon ay namamatay. Namamatay, nag-aaway-aaway. Huwag po natin gawin silang idolo. Ang gawin po natin ay ang kalooban ng Diyos na tayo ay maging katulad niya sa ating pagharap sa Kanya, ay makita niya tayo na we are like Christ. 1 Peter 1:8. Hindi ninyo siya nakita, ngunit siya'y inibig nyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakan di na kayang ilarawan ng salita, sapagkat tinanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. Sa gitna po ng ating mga paghihirap o kadiliman na ating nararanasan sa ating mundo, ang ating pong tingnan at maging purpose o maging layunin natin sa ating buhay ay to have greater possibilities and opportunities. Ang ating pong buhay na pinagpapala ng Diyos at binibigyan tayo ng katuwiran, binibigyan tayo ng kaalaman, binibigyan niya tayo ng mga pagkakataon. Gamitin po natin ito. We have to take action. Ito pong ating pinag-aaralan ay yung pang ating pong ihakbang. Ang ating pong salitang tinatago sa ating puso, hindi lamang po yan para itago. Kailangan po ito ay gamitin natin. Dahil alam po natin ang salita ng Diyos. Oo, totoo, meron tayong pananampalataya. Pero ang pananampalataya walang gawa. Hindi po natin ginagamit ang pananampalataya, tinatago lamang po natin. Ito po'y nawawalang halaga sa ating buhay. Hanggang tayo tumanda, tinatago na lang natin yung kayamanan. Samantalang kung ito po'y ipamamahagi natin, hallelujah, everything that God has bestowed upon us, lahat po ng kayamanan, kaalaman, kaligayahan, kasiyahan, kaligtasan na ating natanggap sa Panginoon, ay higit po natin kailangan ngayon na ito'y ipamahagi, ipahayag, dahil ang mundo po ay puno na ng kadiliman. Ngunit tayo po ay binigyan na ng Panginoon ng kaliwanagan na dapat natin ibahagi at ipahayag sa maraming tao na nangangailangan. This world that is in deep darkness has to see the glory of God that shines in our lives. Nasa atin na po ang katugunan sa mga pangangailangan ng mundo. Pinahayag na po sa atin ng Panginoon
dapat natin itong ibahagi sa kanila. 1 Peter 4:14. Pinagpala kayo. Pinagpala kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo. Sapagkat sumasa inyo ang Espiritu ng kaluwalhatian, ang Espiritu ng Diyos. Kaya wag po tayong malungkot, wag po tayong magdamdam. Kung tayo po ay binibigyan ng mga kaaway, ng mga pagkutya o mga kahirapan sa gitna ng ating paglilingkod sa Diyos, ito po'y dumarating at nagaganap sa bawat mananampalataya. Pero tandaan po natin, kaya tayo kinukutya, kaya tayo pinapahirapan ng ibang tao na wala pa sa Panginoon. Dahil nasa atin ang kaliwanagan. Dahil nasa atin ang the glory of God. Nakikita nila ito at sila'y nasisilaw. At ayaw nila ng kaliwanagan. Gusto nila manatili sila sa kadiliman. Pero tayo po ay pinahayagan ng Diyos na ang lahat ng ating natanggap sa Panginoon ay dapat natin ibahagi. Nakatikim po tayo ng masarap na pagkain. Noong pong Saturday, na ako'y pinakain nyo ng, ano ba yun? Sinampalukang manok! Hallelujah! Dahil natikman ko po ang masarap na sinampalukang manok, pagdating ko po sa bahay, the next day, nilutuan ko po si Joe ng sinampalukang manok. Ganun po yun! Anong natikman mo masarap? Anong natikman mong pagpapala ng Diyos? Ano yung kaligayahan? Ano yung kapayapaan? Kahit kutsain pa tayo, kinukutsa tayo, pinapahirapan dahil alam nila na sa atin ang kaliwanagan at sila'y nananatili sa kadiliman. Nasisilaw po sila sa kaliwanagan na nasa sa ating buhay. Pero hindi po tayo dapat huminto. Meron po tayong ipinagkaloob ng Diyos na talento, kakayanan, upang ang kanyang kalooban na tayo'y magpahayag ng pag-ibig ng Diyos sa mga taong naroroon pa sa kadiliman at kahirapan. Kailangan po ipamahagi natin. The glory of God is upon us. Kaya buong pag-ibig po na ito'y ating ipamahagi. Ang the success, ang pagtatagumpay po ng ating layunin na madala ang maraming tao sa kaharian ng Diyos ayon sa kalooban ng Father. It is the Father's desire that every person must be saved. All of the world must hear the gospel of the Lord Jesus Christ at pabigyan sila ng pagkakataon na sumagot. Doon po sa Sara, kinausap ko po ang barangay captain at unang-una siya ang inilig ko sa salvation sa Arante. At ipinahayag ko po sa kanya na meron kaming layunin bilang simbahan na lahat ng nananahan sa Arante, sa Sara, Iloilo, ay mabahagi na ng salita ng Diyos. Birthday ko po yun, April. Sa halip na maghanda ako at dalhin sa restaurant ng mga mananampalataya, kami po'y lumakad dalawa-dalawa. Bawat bahay ay pupuntahan namin, kahit po yung nandun sa ituktok ng bundok na 3 bahay lang, buong maghapon po namin pinuntahan yun upang madala ang mga tao sa pananampalataya sa Panginoon. At nakatipon po kami ng 200 na mga tao at doon po sa kanilang plaza, doon po kami nagpakain sa kanila at kami po ay nag-rejoice sa mga bagong mananampalataya sa lugar na yun. Hallelujah! Magagawa po natin yan. Ganun din po ang ginawa namin sa Dumangas. Pag sinabi pong Dumangas ay
Pangalawa po yan sa Antique na maraming lumilipad. Una, dinala ko pa ang aking mga estudyante dahil nagtuturo ako sa Foursquare Bible College. Dinala ko po ang aking mga estudyante at bilang final exam nila, kami po'y magbabahay-bahay at dadalhin ng magandang balita ng kaligtasan sa lahat ng tao na ating mababalaginan sa loob ng isang buong araw. Yun po ang final exam nila, dala-dalawa kami. At inuna po namin ay ang barangay captain. Pinaliwanag po namin na yung pong nadama namin, natanggap namin biyaya, ay gusto po namin ipamahagi sa inyong sa bayan at ganun din sa inyong mga nasasakupan. Wala pong kahit mga drogista, mga tao doon, wala pong nagsabi ng hindi. Lahat po oo. Kaya po yung mga estudyante ko ay nakapasa. At sila, mission po yung aking tinuturo sa kanila. Missiology. At sila po yung nakapasa dahil lahat po ng sambayan sa lugar na yun ay amin napuntahan. Doon po sa Arante sa Sara, 4 na araw po yung aming pagbabahay-bahay. At tuwing hapon po ay kami nagmi-meeting anong nangyari sa inyong pagpunta sa bahay-bahay. Ang kanilang reklamo, Pastora, mga tatay wala doon, lumalayas pag alam nila na nagbabahay-bahay tayo at nagsishare ng magandang balita ng kaligtasan. Isang beses po, hapon na, ay napunta ako sa isang bahay. Doon pala sila nagtitipon at nag-iinuman. Na-discover ko sila. Sabi ko, pwede ba bigyan niyo ako ng 30 minutes na ipapahayag ko sa inyo, itigil niyo muna ang pag-iinuman. Dahil nangangahulugan nito ng buhay at kamatayan. Sino gusto ng buhay? Siyempre po, kahit lasing sila, tataas ang kamay nila. At kahit po sila nag-iinuman, itinigil po nila at sila ay tumanggap sa Panginoon. Responsibility po natin na tayong nilagay ng Diyos sa lugar na yon upang bahaginan ang mga tao kung ano yung natanggap natin kaligtasan mula sa Panginoon. At katulad nga po ng sinasabi sa ni Propeta Ezekiel, na ang Diyos po ay naghahanap ng tao. Kasi tao po talaga ang gagamitin ng Diyos upang ang kanyang pag-ibig at kaligtasan na ginanap ng Panginoong Yesus sa Krus Kalbaryo ay matanggap ng maraming tao habang may panahon pa bago dumating ang Panginoong Yesus upang tayo sundin niya dalhin sa langit na kanyang inahanda na para sa bawat isa sa atin. Lahat po tayo ay may talento, lahat po tayo ay may panahon, lahat po tayo ay may kayamanan na pwede nating i-share sa iba. Sapagkat lahat ng ating tinatangkilik ngayon, we will give an account to God. Kung tanungin tayo ng Panginoong Ama, anong ginawa mo dito anong ginawa mo sa lupa? Anong ginawa mo sa kayamanan na pinagkaloob ko sa iyo? Hindi po sa pagmamalaki. Ako lang po ay naliligayahan na naganap namin ang kalooban ng Diyos. Kami po mula sa paghihirap, nung pong bagong kasal kami ng aking husband, ay kumakain kami isang tuyo. Alam niyo yung tuyo? Sa Ilonggo, tabagak. Kinakain ko po yung natalin na tsaka yung isang tuyo na yun. Kinakain ko po. Nakatingin lang yung husband ko. Sabi niya, Mama, sabi ng pare, hati tayo. Ako po na napakasalbahe noon. Oo nga, hati tayo. Hintay ka lang, kakainin ko yung laman, sa'yo yung tinik. Ganyan po ako sa aking husband. Salamat po, ako'y binago at pinatawad ng Panginoon.
Sa gitna po ng aming kahirapan dahil kami nakakilala sa Panginoon at naglingkod sa Panginoon. 1980s po, yung unang upheaval papunta sa Saudi, nakasama po siya. And by the blessing of God, siya po ay nakatrabaho sa Jeddah, Petromin, semi-government, at ang kanyang unang salary is $1,000 a month. At siya po'y nagtrabaho ng 15 years. Kami po'y naging milyonaryo. May bahay kami north, south, east, west, sabihin mo. Ang aming po sasakyan ay Siyam. At sabi nga po ng mga taga rito, kaya ako binabawalan ng tao na magmutang dahil ako daw po'y nahihiga sa dollars. Totoo po yun. Dahil lahat po ng padala ng husband ko, hindi ko dinadala sa bangko, nilagay ko po sa ilalim ng kama. Kaya po ako nahihiga sa dollars. Pero dahil ito'y biyaya ng Diyos, patuloy naman po ako naglingkod kahit sabihin niya na mag-resign ako. May panahon po na ako pinag-resign bilang pastor, ngunit hindi ko po nasunod ang kanyang kalooban. Sabi ko, sorry na lang, kasi hindi ko masusunod ang iyong kalooban. Magpapatuloy ako na maglingkod sa Panginoon. Kinuha po niya ang aming mga kayamanan, at sabi niya, palalayasin niya ako sa bahay namin na pinakamaganda. 1980s po, milyon na yung halaga nun. Hindi po ako natakot na palayasin ako ng aking husband. Magpapatuloy ako na maglingkod sa Panginoon. At dumating po yung panahon na nagpahayag ang Panginoon dun sa aking bunso. At nagsabi, di ba darating na ang Panginoon, paano itong bahay natin ang pinakamaganda? Sabi ko, bayaan na lang na manahin ng mga satanista. There is a wisdom na binigay ng Panginoon sa aming bunso. How about kung ibenta natin ngayon? Marami tayong matutulungan. Napatulala po ako. At nung dumating po ang aking husband for vacation, sinabi ko sa kanya ang pinapahayag ng Panginoon. Pinagalitan po niya ako. Ninaway niya ako. Wala kang alam. Di ka na nga sumusunod sa akin. Ganyan pa. Alam mo, paghihirap na sa Saudi Arabia, tapos alam mo, magpenta lang. Sabi ko, darling, sweetheart, ikaw na ang sasagot sa Panginoon dahil sa Panginoon yan kami. Salamat po sa Panginoon dahil sa kanyang kapangyarihan. Bago po siya umalis, binigyan niya ako ng permiso. Ibenta mo ang bahay na pinaka-darling natin. Di ba pagbibigay po sa Panginoon the best? Hindi mo bibigay yung second hand o your second best. Yun po ang the best namin bahay. At pinayagan po niya akong ibenta ang bahay. At ito po ang pinakamaganda. Sabi niya, huwag mo na ikikwenta sa akin kung saan mo kinastos ang pera na pagbibilhan itong bahay. Gawin mo ang kalooban ng Diyos ayon sa ating pamilya upang siya ay mabigyan natin ng kalwalhatian. At nabenta nga po ang bahay namin, 1 milyon, at yun po ang ginamit namin sa pag-mission sa Iloilo at pag-mission sa ibang lugar. At ako po'y nagpapasalamat na nagawa namin ito. Hindi po namin tinignan yung kayamanan. Hindi po namin tinignan kung ano ang mangyayari sa mga susunod na panahon sa patuloy namin pagsunod sa kalooban ng Diyos. At narito po kami ngayon. Nakarating po kami sa Thailand. For 14 years kami po ay nag-mission. At akala ko po ay panahon na yun, tapos na. Sabi ko, Panginoon, natapos ko na yung mission. Pero yung pong grupo namin sa Iloilo, in-appoint ulit ako na maging ambassador representing the nation of Thailand. Kaya meron po kami prayer watch for Thailand every Wednesday, 8 o'clock. At ako po ang namamahala doon. May mga panahon na bigla-biglaan nila akong i-assign mag-preach. At salamat po sa Panginoon dahil
sumunod sa Panginoon, kahit ito'y napakahirap sa kaisipan ng tao, meron pong kaligayahan, meron pong kasiyahan, meron pong kalwalhatian na tunay na pinagkaloob na sa akin ng Diyos samantalang tayo patuloy na kumikilos ayon sa kanyang kalooban. Well, there is no place in the world na matatanggap natin ang tunay na kaligayahan at kapayapaan at katiyakan sa buhay. Only to obey what God plans us to do while there is still time, because the night cometh when no one can do the works that God has implanted in our hearts to do. Gawin po natin ang pinagagawa sa atin ng Panginoon hanggang may panahon at hanggang meron po tayong buhay. Huwag po natin asahan na ang pagsunod natin sa Panginoon, kung dumating na yung huling lamay, yung sinasabi ni Pastor, magagawa naman natin na sumunod sa Panginoon sa ating huling lamay. Dahil sa huling lamay, maraming taong pupunta at may pastor na magpapahayag ng kaligtasan at maraming taong maliligtas dahil nga sa iyong kamatayan. Huwag po natin tingnan yun habang may buhay po tayo, may kaligayahan, at madarama ng tao na ating nakakausap ang tunay na kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos na pumupuno sa ating puso at pumupuno sa ating buhay na siya naman natin ipinagkakaloob sa kanila ng buong katapatan at buong pagmamahal at buong pananampalataya. Kahit